Tayo ay tumaya, tayo ay nananalangin. Amen. So, bago tayo umupo, ay tingnan muna natin ang ating kapanigiran kung kahit may basura. So, maaari na kayo umupo. So, sino ngayon ang lead sa ating klase? Wala. Magaling. So, ang nakaraang aralin, pinag-aralan natin ang tungkol sa kulay. So, ngayon, bago tayo mag-start, meron tayong lalingin. Na ipangamalas ang paggunawa sa mga elemento ng sining, linya, kulay, hugis at prinsipyo ng designer sa paglikha ng sining. At pangalawa naman is nakalilikha ng isang likhaing sining gamit ang iba't ibang elemento at prinsipyo ng sining. Ang pangatlo naman is nakikilala ang iba't ibang elemento at prinsipyo ng sining. So, ano-ano mga linya at kulay ang hugis ang kita ninyo sa inyong paligid? Tama, pinto, bintana, bubong, dilim. Ngayon, pag-aralan natin ang ibang-ibang uri ng linya, kulay at hugis. Ngayon, ang nakikita ninyo sa larawang ito, ito ay color banking na may iba't ibang hugis. May iba't ibang color. So, ang hugis na ito ay tatudok. Ito naman ay saka. Ang hugis naman nito ay tatudok, tama. Ang next naman ay ito ay taipod. Yung saan ito ay may iba't ibang kulay. Kulay violet, blue, green, yellow, red. So, yung pag-aaral ng mga linya at kulay at hugis ay nakakatulong sa atin magbibigit ng magandang larawan at maipahayag ang ating mga damdamin. Naunawaan ba mga bata? Mahusay. Ngayon, pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng mga linya. So ay tuwid, pakurba, palihis, palon, pagsigsag, pakurba, patulok, papupulputot at paspiral. Yung sunod naman natin pag-aaralan ay ang mga hugis. Ito ay bilog, kabilog, punto, hugis, pagsukat, pagsadon, pagsabon, start, pagsabon, pagsulok, oblong, palaba. Ngayon ay may inahanda ako sa inyong mga katanungan. So, saan tayo nakakita ng mga kulay at hugis maliban sa silid-aralan? Okay, tama. Sa mga gusali at hayop. So, ngayon, may activity ako sa inyong mga inanda. Bumuhit ng isang larawan ng inyong paboritong bagay gamit ang iba't ibang linya, kulay at hugis. Kagaya nito, nasa harapan. Tapos na ba mga bata? Magaling. So, ano ang natutunan natin ngayon? Tama, ang iba't ibang uri ng kulay at hugis. So, paano ninyo magagamit ang inyong paano ninyo ito magagamit sa inyong pang-araw-araw na buhay? So, magagamit ito sa magandang larawan
paggawa ng sining. So, mahalaga natin na matutunan ang ating pagpapahalaga sa sining dahil ito ay nagpapahayag sa ating pagiging malikhain at nagbibigay kulay sa ating mundo. So, dadako na tayo sa karagdagang gawain. Susunod na aralin, pag-aaralan natin ang tungkol sa mga pattern at senyas. Kaya, pag-aaralan nito sa inyong bahay. At magtatanong ako sa inyo, pag tayo ay nagkaroon ng class ulit. So, mga bata, tapos na tayo sa ating klase. Goodbye, class!